Maniato ang guan. Part 2. Okay, magandang hapon. Bye. May hapon. May hapon po. Magkuan daron. Dito tayo sa ating farming. Takunan dwarf farming po tayo. Ayan, meron tayong 80 na takunan dwarf dito. Ayan, nakapag-land preparation na kami kahapon. Ito, magtanim na tayo. Galing kayo Di dito. ba? Sugod na. Okay. 80 ka piraso na ano natin, takunan variety. Ayan o. Nalabay. Kanya palang gamay. Nani abuno to nani? Ha? Abuno. Wala pa. Utangi sa bago magwan. Na. Okay na. Part. Abuno. Sakto lang. Sarang ka kwan. Kuha sa yuta gamay. Kay imo man nang ilubong ang kwan. Abuno. 1620 na siya ba? Nitrogen o phosphorus. Gamay lang, sakto lang kay init nga na. Nilalong mo. Nya, tabunig kwan yuta. Yan. Sunod. Similya. Ayan. Okay. Lubong. Nga na lang. Okay. Okay na. Next. Hindi lang kasi ilubong. Ayan mga kabayan. Gano'n tayo. Nag-invest tayo. Balik na ng uban. Ito naman tayo. Part 2. Ito yung natin. Investment natin dito mga kabayan. Bakit tayo nagtanim ng dwarf na takunan? Kasi mababa lang. Madali lang makuha yung mga bunga. Magtanim tayo, magbinta tayo ng mga buko press sa downtown. Yan. Meron tayong mga buyer din na nag-contact sa atin. Kasi may mga tayo dito, mga niyog, yan Centennial. Kaya mahirapan tayo mag-akyat mga kabayan. Yan Kaya ito, tayo ng dwarf takunan variety. Yan, ganyan lang yung natin. Pamaraan sa pagtanim. Yan. Okay. Yan, meron tayong 80 kapin na takunan. Kaya sa yuta ba, yan lubong. Yan. Tapos takpan ng lupa at saka yan, lagay yung similya. Yan lang. Tabunan. Huwag lang masyadong tabunan ng lupa masyado. Yung may lang, yung naglabas yung niya, dahon. Ayan Okay. Ganyan lang yung pagkano natin tanim. Okay. Ito lang. Ay, kawayan dyan. Dito tayo sa may kardabahan natin ito. Dahil magano tayo dito, mag-farming ng dwarf takunan. Ayan. Yan lang. Tabon, tapos lagay. Kana ba ana. Alang. Ay, maganda itong 3 years, mag-start na ito magbunga. Yung natin, takunan. Yan Takunan? Takunan variety. Sa kuan yan. Area ni Basti. Ayan.
May variety sa farm. Fisheries. Maraming fisheries talaga. May fisheries farm. Nandiyan nakatira sa Yan o. Mintal. Sa Mintal may fisheries. PCE farm. Kasi sa coconut kwan. Oh. Authority. Authority. Sa Mintal. Ay pre dito pero kailangan palagi magkuhan. Mga papers. Kailangan pa bisa tao ng area. Tanawan pa nila ba? Kung pila ng mga kaya matanom. Nya, kuan pa man. Bay kuan pa. Ulat pa kagtawag. Schedule man na. May mga libre ba? Ang yuta kay. Nairibi hatag. Ang ganda yan. Isa ko lang, isa lang ka hektarya. Isa ra? Oo. Isa ka hektarya. Pila yung matanom mo ito ihatag. Wapo to. Okay. Basa ka no. Ano, i-priority mo sa basak. Ito, mawira lang natin ito. Magmawir tayo. Tapos ang tanim ngayon. Hindi na tayo herbicide. Kasi mapektuhan yung mga ano natin, tanim. Matapang yung herbicide, pamatay damo. Kaya yung pamaraan natin, mawira natin yung puno. At organic na lang. Ng ating mga tanim. Saka tayo abono. Ayan. Sige ba yan? Ayan lang. Ganun lang ang kuha natin. Pagtanim ng ating dwarf coconut. Yan. Tamaki para ma-impact siya. Yan. Hoy. Okay. Ayan lang. Yan o. Baka natin. Ito pa pala dito. Ito mga kabayan. Ang mga katanungan, bakit tayo nagtanim ng dwarf na coconut? Kasi mababa lang. Madali lang siya ma-harvest. Tapos, less yung Kung yan na bay. Ina. Ito lang yung mabangagsa. Nakalimutan. Oh, balik ka lang na. Okay. Para tuloy-tuloy ang kwan. Tuloy ang pagtanom kanina dito tayo. Yan. Ayun. Okay. Mga katanungan, bakit tayo nagtanim ng dwarf? Isa, mababa lang. Madali lang ma-harvest. Pangalawa, pagkain ng turista. less yung Tourist. less yung gasto. Yung magpatrabaho tayo, yung magsungkit, ganun. Tayo lang, kahit tayo lang maabot lang natin yung puno ng dwarf. Less sa tao tayo. Kasi itong centennial, ayan kailangan pa may tao tayo magsungkit. Ganun yung proseso dito. Kasi sungkit, tapos ihulog yung mga bunga. Akyat pa. Tapos maggawa ng mga tao, maghakot, magbunot. Ayan. Ito, kaya tayo nagtanim ng dwarf para sa buko natin. Buko press. Yun po yung plano natin na magbinta tayo sa taon-taon. Kahit dyan sa mga tabi-tabi ng kalsada, may sakinan ka tapos karga mo doon, ilatag mo lang sa top 10 kalsada. Yan. Kasi kung may mga O may mga tayo, contact tayo ng mga buyer natin, maghatid tayo, lalo na yan sa mga may mga tindahan. Nan. Tayo mag-online. Online din pwede. Kontak-kontak lang kung may mag-order ng buko. Kaya yan, madali lang kasi mababa lang yung yung dwarf. Ito, abunuhan mo lang kahit na tatlong buwan, makabuno ka lang isang beses. Wala pang bunga, nitrogen at saka phosphorus yung kailangan natin. Pag may bunga na, yun, putas at saka asin. Yun po yung natin, iabuno natin sa ating dwarf coconut. Pag may mga bunga na. Ayan Ayan, naka-sticking na kami kahapon. May mga guide na. Ngayon, nagbutas. Tapos, kaninang umaga, nagbutas. Ito, may na. Ready to plant na. Nagtanim na.
Yan, pinalagyan ko ng 16-20. 16 nitrogen at saka 20 na phosphorus. Para sa mga ugat niya, pagdis ng tubo, dahon. Yan, pag mga gano'n na ito, pag kailangan na pabungahin natin, bunuh natin ng asin at saka phosphorus, putas. Yan. Yan, katag-katag. Kaya para madali lang. Ayan mga kabayan, no? Impact bay. Para na kinain ganyan. Okay. Ayan lang. Ito may ano tayo, 80. Yung ano natin, kulang pa yung ano natin, similya, seedlings. Kailangan pa natin magdagdag. Kasi kailangan natin ng mga 150 ka piraso. Pwede na. Kasi meron man tayong mga tanim doon sa ano, kabila, mga ibiark at saka durian. Dito banda, bali niyugan natin dito. Ano? Kanya lang mga kabayan, yung pagtanim ng ano, dwarf coconut, yung takunang variety, ayan. Pinatabunan natin, pinalagyan natin ng abono, 16-20, at saka lupa. Yan. Huwag lang masyadong malalim yung butas, at huwag lang masyadong takpan yung niyog natin. Yan, oh. Sakto na yan. Pa dito. Dahil dito magyaman na tayo, ano. Hindi, kahit na ano, ito pang ano to, pang retirement. Pang retirement ni Mrs. at saka tayo. Para pagdating ng panahon, pag maglaki na ito at sa tamang panahon na, sa tamang edad na, at mag-harvest ka na lang. Oh, yun lang ang ano, hintay ka na lang ng ano, harvest. Ang gandahan dito, 2 to 3 months, makapag-harvest na tayo. Yung ganito, yung tatanim mo pa lang, matrabaho talaga, kailangan talaga linisan, abunuhan. Kagaya nito ginagawa natin, nagmower tayo sa kanyang paligid. Malaki pa ang lupa ko, magtanim ako talaga dito. Pag ano, pagdating ng panahon, bunga na, malaki na. Kira na. Oh, yun na. Mag-harvest na lang, harvest na tayo. Hindi na tayo magtanim kasi ito na. Ngayon, tanim nun tayo. At makapinabangan din ito pag dating ng panahon. Yan lang. Maganda tingnan. At saka, gastuhan mo talaga. Yung mga pataba, ito, isprehan din natin ito. Isprehan ko din ito ng foliar, dieten at saka insecticide. Para maging malusog yung tanim natin. Ayan o. Ganyan lang pag ano, ganyan mga kabayan o. Tapos, kinuha yung lupa. Tapos, lagyan ng abono, 16-20. Ayan. Tapos, paglagay ng abono, takpan niya ng lupa. Tapos, nilagay yung seedlings natin na takunan. Yan, dwarf. Ayan mga kabayan. Tapos, takpan. Ganyan lang. Ganyan lang yung pamaraan natin. Yan. Impact na kunti. Huwag na masyado yung diinan. Yan. Saka, yan na. Tapos na. O, dali lang. Ganyan lang. Ayan o. Ayan, nakapag-bisahan tayo. Yung mga stick na yan, may mga sulupin. Ayan po yung pinatanim natin na mga dwarf. Ito, tinanggal natin yung mga bato. Kasi dito, lupa yan eh. Ayan o. Ayan, lagyan ng abono. Lagay yung similya natin, seedlings. Ayan. Tapos, lupa. Yan lang. Limut-limutan mo lang yung ano, yung panahon. Yan. Nakakatuwa kasi pag makita mo yung tanim mo na malusog, lalo na yung ano, pag may bunga na. Bato mo na rin, tanggal na rin. Yan.
Okay. Ito na yan. No. Ayan. Ayun, at ano niya. Pinakatag natin yung mga lupa, yung ano, seedlings. Oo, guwapo, tingnan. Ayan o. Ayan mga kabayan. Ayan. Lagyan ng lupa. Ayan. Saka mag-mower tayo ngayon para makita natin yung mga tanim malinis. Okay, ayan lang yung ano natin ha. Yung pamaraan natin. At dito, ito na. Pinalapag na natin yung ano. Yung mga similya natin. Ito, mag-mower tayo mamaya. Ito, yan, dito yan. Ayan, ayan po yung mga ano natin. Dwarf takunan. Ayan. 80 ito. Ayan po yung body natin nito sa na gano, lapag ng mga takunan natin na dwarf. Yung mga kabayan, no? Ito. Dito yan ilagay. Ayan. Kasi dito, may mga sentinel tayo. Ayan, may harapan tayo mag-akyat ng mga butong. Ayan. Kaya po ito, nagtanim tayo ng mga dwarf. Ito po yung dahilan bakit tayo nag-invest ng dwarf coconut. Ito, mayroon pang natira. Yan. Update ko kayo sa mga ilang buwan. Kasi ito, magsibol ito. Ito yung mga udlot nyo. Ito yung mga dahon niya dito sa gitna. Abang-abangan natin. Mga isang buwan. At pangalawang buwan, mag-abuno naman tayo ng 1620 o 2100. Ayan. Bali, ito na lang yung ano natin, update natin sa ating takunan, dwarf coconut farming dito sa ating area. At maraming salamat kay Mrs. sa kanyang suporta dito sa ating pagpapawarming. Ito ang ginagawa natin, paghahanda ito sa pag-retire niya. At least habang nagtrabaho siya ito, meron tayong paghahanda. Kasi pag mag-retire si Mrs., dito kami sa farming. Bukos dito kami magtira, mag-stay, magano tayo ng mga livestock dito sa ating area. Ayan, happy farming sa lahat. Ito, tanim pa natin at saka mag-mower tayo. Ayan o. Ito, ayan. Okay.